Napakasarap magpuri sa presensya ng Panginoon. Amen. Patuloy nating purihin ang pangalan ng Panginoon. Let us continue to worship our Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Amen. Wala ang pagod na to kung para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. As Jesus sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen. Lalapit ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Katatagpuin tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung gusto mong katagpuin ang Panginoon, hallelujah, ibigay mo ang presensya. Ibigay mo ang papuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh yes, Jesus, kami yung katagpuin, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Buksan natin ang ating puso. Yes, Jesus. Hayaan natin ang presensya ng Panginoon na madama natin sa umagang ito. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Mabuti ka, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipumalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Come on, church. Ituhan ninyo ang iyong mga bibig. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Sa'yo lamang
natin na tayo ay katagpuin ng Panginoon. Kung ikaw gusto mo makatagpo ang Panginoon, ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang magdalawang isip na ibigay sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan natin na maparito ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Alam ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay hinahanap ang Panginoon. Jesus. Naririto ang Panginoon. Naririto ang Panginoon. Kaya hayaan mo na yakapin tayo ng Panginoon gamit ang kanyang presensya. Gamit ang kanyang presensya. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang katahimikan na ito ay ang siyang daan para ating maramdaman ang presensya ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam ko na kayo rin ay uhaw na uhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya wag sana nating hayaan na tayo ay nauuhaw. Hallelujah. Ang Panginoon laging andyan. Kahit saang sulok tayo, andyan ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Amen. Kahit saan man tayo magpunta, kausapin natin ang Panginoon. Laging andyan. Laging andyan. Handa tayong gabayan saan man tayo magpunta. Kaya hayaan natin na lagi tayong katagpuin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Amen. Laging gising ang ating Panginoon. Kung tutusin, maswerte tayo. Kasi ginigising at binubuhay tayo ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah. Yes, Jesus. We need you all the time, Father God. We need you all the time. We need you every day in our lives, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, iparanas mo yung kapangyarihan. Ang aming kaluluwa.
itaas ang ating kamay sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Kaya magpatuloy tayong magpuri, magpatuloy tayong mabuhay dahil marami tayong gustong marating sa buhay. Amen. Hallelujah. Lagi nating isipin ng Panginoon ay andyan. May mga problema na bibigatan man tayo, laging andyan ang Panginoon. Kaya patuloy tayong mabuhay. Amen. Dahil binuhay tayo ng Panginoon, araw-araw niya tayong ginigising. Kaya tayo hayaan din natin na patuloy tayong magpuri, patuloy tayong mabuhay para sa ating sarili. Amen. Hallelujah, amen. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Kaya tinataas natin ang lahat ng paborit pagsamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen, kakabsat. May samampay nga palakpak para ti Apo. Kaya't kumutiag testimony kakabsat. Mabimbindisyon na anak ni Sister Maylin. Dagiti anak tayo kakabsat. Gyamang kami dagiti anak mi anak ti Apo. Agyaman anak dagiti bindisyon nga ipapaayda. Agyaman anak iti hanak kami nagyaman di last week kakabsat iti may ka 51st birthday tanadanong ko. Agyaman nak iti gift na di anak ko. Super saya. Sobra ti ragsak ko kakabsat na nakita ko nakita ni Dinawong kakabsat fan girl gamin iso na pangarap ko talaga nga makita ti personal. Iso nga amo di anak ko di iso nga impay di anak ko. Thank you. Iti amo na iti pag nagsakak nga maysa. Kan advance nga gift na di anak ko nga may kadwa. Agyaman ak ti biag daytoy nga anak ko ta. Dakkel nga bendisyon iti ipapaay na kanya kon amo na iti sakripisyo mi kakabsat iti anak tayo. Iso nga giti pagragsakan mi nga naganak. Subsubadan da kakabsat, urehang kami nga dumawdawat. Nga ako na ni Sister Maylin. Mangmang tadalat ta kakabsat. Iso nga dagiti anak. Makita yon amokmat nga dagiti anak tayo nga young people kat ay iti pagragsakan tumot dagiti nannalang kati pamilyada iti aramiden danto. Aramiden nyo kung mga pagwadan kakabsat dagiti manong kan manang nyo kitaan nyo kat impa iti Apo iti bendisyon nga trabaho para kanyada. Iso nga keep going kakabsat ti pinagserbitay kini Apo Dios tadagiti ungutan tayo kat ipaay na para kanya tayo. Amen. Sakbay garod nga iyabak iti mensahero tayo tatanga bigat. Ay basak bampay dagiti mausar next week August 8 nagbiit ti aldaw kakabsat August manon. Teen Saturday School Teacher Sister Ja, MC Attorney Jomar, opening prayer Brother Emil, testimony and prayer request Sister Loida. Last Saturday ka ni Sister Loidan kakabsat, pero ti plano ti Apo iso iti matungpal. Amen. Exhortation for the offering, Brother Juby. Special song, Gideons. Praise and worship leader, Brother Jeronimo. Message, Pastor Ramil. Last naman ang kakabsat. Pero kung naman ang kakabsat, ti pagayatan ti Apo iti matungpal. Amen. Yaba garodan kakabsat, iti amin nga gundaway, tay ayatan tayo nga pastor. Pastor Reynald Gregorio Dumisag. Thank you, Sister Presi Olbinado Orpiano. Kompleto mo niya. Ayan. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo. Umunang Sabado, ti August. Amen? Ken, di ko na Pastor Presen, mao din tong Sabado na Pastor Ramel ito no Sabado. Dito'y La Union. Jak final pa, Sister. Mao din nga Sabado na ti La Union. Noon niya ti pagayatan ti Apo. Ayun. Tama ba, Pastor? Kung anong loobin ni Lord, last Saturday nila next week.
At lahat ng Sabado sa Davao na. Purihin ang Diyos. Amen. Pag-pray natin ang ating mga kapatid, kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa kanila, yan nawa ang mangyari o maganap. May mga dahilan, may mga rason, at may mga layunin ng Diyos na kuminsan sa una, hindi natin kaagad maintindihan, pero along the way, as we pray, as we trust God, unti-unti makikita natin yung mga balak ng Diyos kung bakit may ganitong mangyayari. Alright, so bahala na si Pastor next week na magpaliwanag kung bakit sa lauwi ng Davao, hindi ako magpapaliwanag. Kaya sinabi ko kay Mrs. kahapon na ilagay mo Sir Loida na mag-lead ng testimony kasi huling Sabado na rin yan ng dito sa La Union. At agahan natin next week para mas maaga rin matapos para yung paghahanda din nila sa pagluwas nila sa Manila to Davao. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya lagi ang sinasabi na mas mapalad po tayo ngayon na ginising ni Lord kaysa mga, hindi naman sa pero kasi, kung minsan di natin na-appreciate yung mga ibang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Akala natin ang tunay na kagalakan ay dahil po sa dami ng pera, dami ng kayamanan natin, ari-arian natin, o anuman po yung position natin, yung status natin. Sa mundo, ganun ang tingin nila, ganun ang parang perception nila. Pero bilang Kristiyano, ang tunay na kagalakan natin ay yung tayo po ay nasa Panginoon at ginigising tayo ni Lord araw-araw at malusog tayo. Amen? Kaya sinasabi natin na punta ka ng ospital, paminsan-minsan, mamasyal ka lang doon at mag-obserba ka. At pag may nakita ka na nandun sa aisle, yung iba nasa aisle talaga, yung iba may kwarto, yung iba may kwarto nga, aircon na, fully aircon niya, pero nakapikit naman, ang daming tali sa katawan. So, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kataas ng katungkulan, pero pag gano'n ang kalagayan mo, hindi mo rin may enjoy ang buhay. Agree kayo? Pero kahit sabihin natin, gumising man tayo, ang ulam natin, talbos ng kamuti, tuyo na pagpa-high blood, at kung ano pa, itlog, kung ano pa, kahit ano yan. Hindi pagkain ng mayaman, pero ikaw ay gumising ng may kalusugan at may kalakasan, yan po ang tunay na kagalakan sa Panginoon. Amen? At meron kang kapayapaan, kapanatagan sa puso mo, kaysa naman marami kang pero natakot ka namang lumabas na walang bodyguard. Di ba? Katulad yung mga politicians natin. Hindi naman na lahat. Pero kadalasan po, yung mga politicians natin, hindi sila pwedeng lumabas na walang bodyguard. Di ba? Iilan na lang po yung mga naglalakad dyan na lingkod ng bayan na kahit nag-iisa. At saka hindi ka natakot na lumapit. Yung iba, tingin pa lang, takot ka na. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sana panalangin natin, buksan ng Diyos ang ating mga paningin, na sa araw-araw na naubuhay tayo, makita natin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka lang malaki, kahit maliit na bagay, i-appreciate natin yung ginagawa ng Diyos. Amen? Katulad po yung mga may karawan sa buwan ng August, di ba? At si Brother Samuel ang pinakamapalad ata sa atin kasi 2 araw ang kanyang kaarawan. Hindi niya alam kung alin doon siya magse-celebrate, di ba? Kung sa July 30 o sa August 1. Pero ang malaga, basta Thursday, nandito tayo para Siguro Thursday na yan, sigurado yan. Ano, Brad?
Yan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, isama ko na rin dito para makaano tayo mga kapatid by August 9. August 16 pala, loobin ni Lord, ay aakyat po tayo ng Santol para po sa pansamantalan na hahalili sa lugar ni Pastora Jubilin kasi nanganak po siya. Kaya nung last Sunday, in tomorrow, si Pastora Joy ang bauntay nga pandijay. And then by next Sunday ay tayo naman. And then next Sunday si Pastor Alan yung kasama rin sa Ilocos. Yon. Kasi bagong panganak ang ating kapatid sa Panginoon. Alright, so by August 21, kakabsat, let us pray. Meron kaming district fellowship, district meeting. Yung mga officers po ng Gideon sa District 1. Hindi sa church, yung mga officers po ng District 1 Gideon Men's Group. Meron tayong meeting. Ang venue po ay dito. August 21, holiday po yon, Friday. Si Brother Jeronimo ata, officer ata ng District 1, di ba? So, alam na this, sigurado na yan. Okay? Dito pa naman sa teritoryo niya, gaganapin yung meeting. So, alam na this, no? So, yung sabihin ko sa mga kasama natin sa Gideon sa District 1, huwag kayong mag-alala. Awan. Kaya nga sabi ko, alam na this August 21. Friday po yun, holiday po yun. Half day lang naman yun, umaga hanggang after lunch, uwian na. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Alright? So, tayo po dadako na sa salita ng Diyos dito po sa aklat ng Proverbs. Last week po, Proverbs din ang ating paksa, ang ating pinaka-text. Ngayon po ay Proverbs ulit, mga kapatid. Ang sarap kasing magbasa sa aklat ng proverbio Talagang natutuwa, kuminsan natatamimi ka sa mga nababasa mo So dito po sa chapter 10 ng Proverbs verses 1 hanggang verse 11 muna tayo. Yan. Ito po ay self-explanatory na proverbio ni Haring Solomon. So, habang sa Ilocano anak, sa Ilocano para mas madali tayong maintindihan. Ayan. So, narabaw ng Ilocano dahil ito kakabsat, narabaw ng Ilocano. Tapos mo hantayo nga marigatan, nga mangawat no anya ti bagbaga ni Haring Solomon. Okay, so habang basbasahan tayo, ti apo ti mangted iti laing kinsirib tapno mawawatan tayo. Alright, diyan ko na nata, verse 1. Adtoy dagiti proverbio ni Solomon ay yan, yung headings pala niyan. Alright. No masirib ka nga anak, pagtangsit na ka ni amam. Yan. No maag ka, pagladingitom ni inam. Ayun, nagdadagsan, di ba? Awan imbag nga ito, king ka, ti kinabaknang, nga nagtaod, iti alilaw. Ngem, ti kinalinteg, ti mangyadayukin ka, ken patay. Verse 3. Saan nga ipalubos ti apo, amabisinan, tinalinteg nga tao. Ngem, di na ipalubos nga magunod, tidakas nga tao, ti tarigagayan na. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngem, no nagagat ka, ay, bumaknang ka, gayam. Yan. Yan. Verse 5, di ba? Naglakang awatan. Amen? Agani, ti manakam nga tao, no chimpo, ti panagani. Nakababain, ti maturog, ti chimpo, ti panaganay. Kustaw. Yan. And verse 6, mabindisyonan, tinaimbag a tao. Ti sao, ti adangkes, abungan na, tinaranggas, nga katatao na. Ayan, nagmayat di verse 6. Ayan. Verse 7, malaglagip to nga kas bendisyon, tinaimbag nga tao. Ngem, awanton, pakalaglagipan, tinadangkes. Dahil ito may isang favorite ko kahit. Yan. Verse 8, ipangag, timanakam, tinaimbag, apamagbaga. Madadael ti tao, ngagsao ti minamaag. 9, natalged, kinawan, pakananwan, tinaimbag nga tao.
nga matiliw to dagiti nakilaw. Yan, 11. Maudi nga basahin tayo. 10. Riribok ti pataoden ti tao nga saan nga mangibaga ti pudnaw. Ngem ti situturen nga agdilaw, agtrabaho para iti kapya. Maudi nga basahin tayo. Ubog ti biyag, ti sao ti naimbag nga tao. Ngem ti sao ti adangkes, abongan na tinaranggas nga tatao na. Palakpakan tayo man niya po Diyosan kakabsat. Praise the Lord. Tatay, sublim di verse 1 manayin. Yan. Tapno inutan tayo nga amirison. Dagitoy nga proverbio ni Solomon. Okay? Sino ti hangan nakaawat? Dagita nga binasa tayo. Siguro ni Pastor Ramil na Tagalog. Nga maamin tayo, Ilocano, di ba? Pastor, naintindihan mo yung Ilocano? Okay. Purihin ng Diyos. Okay. So, sa gaysaan tayo, dagiti proverbio ni Solomon. Sa pasap dito, hantay masaksaktan. Amen. Kunana, numasirib ka nga anak, pagtangsit na ka ni amam. Agimin man, dagiti nasirib nga anak. Noong kanya agimin, nakunang kayo. Minsan ba'y, dagiti nasirib nga anak, kuna naman ti amen. Ayan. Sa lodsod, anya nga tanga sirib dayta, dayay. Nonya nga sirib, ti adday ti maysa nga anak, tapno pagtangsit na ka ni amam. Okay. So, inunag tayo kakabsat. Ti Proverbio 1:7, ibaga na jay nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Iso nga, maawagan tayo nga masirib, no adda panagbuting tayo kini Apo Diyos. Meaning to say, no ti maysa nga anak, ket adda kenkwana iti panagbuting iti Apo, maawagan nga wise or nasirib. So in other words, kas pangadagan iti in our Christian family, no dagiti anak tayo, ket adda kadakwada iti panagbuting kini Apo Diyos, siyempre si kang naganak, very proud ka in the Lord. I am proud in the Lord that my sons, my daughters have fear in God. Diba? Siyempre, ako natin kumanga, no ti pamilya tayo kuma, kaya haan nga handang abutag-buteng ti Apo, handang agrespeto kini Apo Diyos, siyempre, umuna nga pagbainan tayo iti Apo. Iso nga nakaragragsak nga talaga. Nga di may nga pamilya, ket agkakadwada amin nga agserbi kini Apo Diyos. Amen? So nga be like Joshua. Di ko na Joshua 24:15. Nga as for me and my house, we will serve the Lord. So awan siguro ti taregagay ti may nga naganak, para ti pamilya na, no haang nga dayay, sama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Ket kuna naman yung sumaronaw, no maag ka, pagladigitem ni inam. Dagiti maag, kuna naman ti amen. Awan. Kaya nasawan, hamungan nugutan nga maag ka. Amen? Kaya nangasawan, on the other side, you are wise son, you are wise daughter in the Lord. And you want your parents to be proud of you. Di ba? Siyempre, as Christian children, kaya't mumutang nga talaga nga ni nanang mo, ni tatang mo, katalaga nga adayay ma-appreciate da, makita da, biyag mo kas, may nga anak nga masirib. Apay nga masirib ka, gaputa at dabutig mo iti Apo. Mapapasana all na lang kami. Para kada brother Jeronimo, Sir Mylene, testimonyo da, about kalagitan anak da, which is a very challenging kakabsat. Dakkel nga challenge kadagiti anak mo niya, nga kalakaban Sir Janel, so ang kapegas asawa na ka, paggraduarin pa ni Jasmine. kung kunaklaeng. O si Kamet Adrian, paggraduarin pa ni Aldrin. Yan. Hangkay gangganat. Aday basak man dito para kadagitan anak tayo. Amerika, sabi birogag man. Tila malaglagip ko kayo nunod duma. So nga, dali ko na natigim